Lumapit tayo, mga bata, sa ating Diyos na may awitan. Awitin natin ang 107. Ang pananampalataya ko'y tunay. Ang pananampalataya ko'y tunay sa Iglesia ng Diyos na marangal. Cristo Jesus ang sinamulatay sa lahat ng rasa sa buhay. Bago tayo dumako sa ating pananalangin, mga kapatid, tayo po ay awitin muna natin ang himno 36. Kami ingatan.
tayo mga bata, malaga, at mananalangin na po tayo. Ama namin na nasa mga langit, Amang makapangyarihang Diyos sa lahat, pangalan po Ama ng Panginoong Kristo. Pasalamat po kami Ama sa lahat ng mga kabutihang pinagkakaloob mo sa amin. Salamat sa isang araw, binigyan mo po kami ng buhay at lakas upang kami paglingkod sa iyo. Ama, sa araw po na ito, humihiling kami, samahan mo kami Ama sa aming mga pag-aaral. Pangunahan mo kami Ama, maturuan mo kami ng iyong mga salita. Dinadalangin din namin Ama ang aming mga mahal sa buhay. Sana po Ama, ingatan mo po sila saan mo po sila naroroon. Ikaw na po Ama ang bahala sa lahat ng kabubuti sa kanila Ama. Dinadalangin din namin Ama ang iyong gawain, ang aming mga taga-akay. Samahan mo sila Ama sa kanilang mga mabubuting mga panukala. Dinggin mo Ama upang kami sama-samang mga magkakapatid ay nagkaroon ng pagkakaisa, nagkakalapit sa iyong pag-ibig. Sa iyo Ama, hinihiling namin ang mga bagay na ito. Masampalataya kami, pinagkaloob mo na po ang lahat ng mga kasang-ayon ng iyong kalooban. Maraming salamat po sa pangalan po Ama ng Panginoong Kristo. Amen. Huwag ninyong iyakan ang patay o panaghuyan man ninyo siya, kundi iyakan ninyong mainam ang yumayaon, sapagkat hindi na siya babalik o makikita man niya ang kanyang lupaing tinubuan. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon tungkol kay Salum na anak ni Hosias na hari sa Huda, na nagharing kahalili ni Hosias na kanyang ama, na lumabas sa dakong ito, siya'y hindi na babalik pa rito, kundi sa dakong pinagdalhan sa kaniyang bihag, doon siya mamamatay at hindi na niya makikita ang lupaing ito. Sa aban niya na nagtatayo ng kanyang bahay sa pamamagitan ng kalikuan,
at ng kanyang mga silid sa pamamagitan ng kalisyaan na pinapaglilingkod ang kaniyang kapwa na walang upa at hindi niya binibigyan ng kanyang kabayaran. Na nagsasabi, ako'y magtatayo ng maluwang na bahay at maluwang na mga silid at nabubuksan ang mga dungawan at nakikisamihan ng sedro at nakukulayan ng pula. Ikaw bagay maghahari sapagkat ikaw ay mayroong lalong maraming sedro? Hindi ba ang iyong ama ay kumain at uminom at naglapat ng kahatulan at kaganapan? Nang magkagayoy, ikinabuti niya. Kanyang hinatulan ang usap ng dukha at mapagkailangan. Nang magkagayoy, ikinabuti nga. Hindi baga ito ang pagkilala sa akin? Sabi ng Panginoon. Ngunit ang iyong mga mata at ang iyong puso ay sa kasakiman lamang, at upang magbubo ng walang salang dugo, at sa kapighatian, at sa karahasan upang gawin. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, tungkol kay Joaquim na anak ni Josias, na hari sa Huda, hindi nila tataghuyan siya na sasabihin, kapatid kong lalaki, o kapatid na babae. Hindi nila tataghuyan siya na sasabihin, Panginoon, o kaniyang kaluwalhatian. Siya'y malilibing ng libing asno, nahihilahin at itatapon sa labas ng mga pintuang bayan ng Jerusalem. Hindi po sa mga atin ng kapayapaan, mga kapatid. Po. Ito po mga KNC, nadidinig niyo po ako? Okay, kaway-kaway kayo kung nadidinig niyo si Brad. Ako po si Brad Jaime, KNC worker po. KNC servant ngayong umaga. Salamat po sa Diyos. At kayo ay nakarating doon sa ating pagkatapon ng ating prayer meeting. At kagalakan namin mga kapatid ang kayo ay makita na dumadalo sa ating mga pagkatapon. Salamat sa Diyos at meron pa tayong isang araw na tayo ay nagsasama-sama. Salamat sa Diyos. At sa pagpapasimula ng ating pagkakatipon mga bata, ibig ko lang mga bata ay pag-aralan natin yung nakaraan nating discussion, yung mayroong nakakatanda dun sa napag-aralan nakaraang pagkakatipon. Meron po bang volunteer, share dun sa ating mga natututunan sa ating pagkakatipon? Sige nga, titik kayo ng ating ticker. Handa kayo, magtaas kayo ng kamay para makita kayo. So, papakilala kayo tapos yung inyong lokal. Ito po, magandang umaga po, sis. Brad. Hello po, Brad. Pakilala ka muna, sis, sa ating mga kapwa KNC. Hello po. Nabuksan mo na? Mahina siguro yung Kim po. internet na sis Kimberly. Ano, sis? May mga natatandaan ka ba dun sa ating mga napag-aralan ng nakakaraan? Kahit yung mga nauna pang mga pagkatatipo natin, napakalaga kasi mga bata. Habang tayo ay nagkakatipon dito sa ating prayer meeting, worship, saka pasalamat, may mga natututunan tayong mga kakabira na aral ng Diyos
na isinasabuhay natin mga bata. Napakalaga nun para tayo ay pagpalain dahil ang pinagpapala ng Diyos yung mga taong sumusunod at nakikinig sa kanya. Hello, Sis Kim, ready ka na? Okay na, sige nga, may mga natatandaan ka ba na mga yung natatandaan mong sa mga pagkakatipo na napag-aralan na Po naalala eh. ating sige, wala walang audio. Sige, hintayin namin yung chat mo. Siguro mag-chat ka na lang si Kim sa mga natatandaan mo, mga natutunan mo sa mga pagdalo mo sa ating pagkakatipon. Ay tinuturo sa atin ng Diyos dahil sama tayo na tinuturuan ng Panginoon ang maliit na bata, kordero ng Diyos. Okay, sino pa? Yung maayos ang audio para siya ay makapag-share. Okay, taas lang ng kamay mga kapatid. Okay. Pakilala ka muna please sa ating mga kapwa KMC at yung inyong lokal, kung saan ka naglulukal. Lokal of Langkaan po, Brad. Langkaan. Pangalan niyo sis? Sis Karen po, tsaka si Sis King. Si Brad King. Yung kasama mo, sis? Brad King po. Sige sis, may mga natatandaan ka ba dun sa ating mga pagkakatipon? Kahit una na. Yung Prayer meeting. Nakadalo ka ba nitong prayer ang nakaraang pagkakatipon? Please. Natatandaan ka ba? wala po eh. Sa ating chatboard, meron silang chinat. May yung mga tutunan nila, yung pinagpala ng Diyos. Po. Sino po? Yung si Jesus po at saka po yung maliliit na mga bata. Sabi ni Brad Matthew Elizar Pineda sa lokal ng Malagasan, sabi niya, pinagpala ni Jesus ang maliliit na bata. Yan. Yun ang ating napag-aralan. Pinagpapala ng Diyos ang mga bata na lumalapit sa Kanya. Sino pa po? Baka mayroon pang isang dadagdag sa ating salamat Sisa sa iyong pagpa-participate sa ating prayer meeting at ang iyong pag-share ang mga natutunan mo. Sino pa? Isa pa. Taas lang ng kamay para kayo ay makita ng ating yung mga may dadagdag nyo. Sana yung parehas. Yung hindi pa na i-share. Sige. Hello bro, pangalan tsaka lugar ko. Hello po, Brad. Hello po bro. Pangalan tsaka lokal ko para makilala ka ng ating Jeff mga kapwa Andrew Bernal po at ating lokal na Malagasang. Mahalaga nun mga kapatid na makilala tayo ng ating mga kapwa KMC, kapatid sa Diyos. Sana po ay makilala tayo mga kapatid. Sama-sama magkakakilanlan. Sige, Jeff, ano ang mga natatandaan mo pag-aralan natin? Pagiging marunong po sa kabutihan at pagiging masmus po sa kasamaan. Yun, napakaganda ng kapatid. Salamat, Brad Jeff, sa natutunan mo at itatandaan mo salita ng Diyos. Napakaganda nun, mga kapatid, na mailagay natin sa ating puso yung mga natutunan natin. Sabi ni Brad Jeff, yung maging musmus tayo sa kasamaan. Kaya maging marunong naman tayo sa kabutihan. Yun po ang
isang mga karakter ng isang mga bata, kaya pinagpapala ng Diyos, hindi nagtatanim ng sama ng loob o ang ating karakteristik. Kaya sinabi ng Diyos, yung katangian ng isang bata, sa ganito ang kaharian ng langit. Kaya pinalapit sila at pinagpala ng Diyos. Kasi ang bata ay hindi siya nagtatanim ng sama ng loob, pagganti. Yun po ang nature ng isang bata. Pagka nag-away sila, mamaya hindi na sila, pati na uli sila. Yun po ang sana ay mataglay natin hanggang sa ating paglaki. Huwag tayong gaganti. Dahil tayo, lalo na sa ay magkakapatid. At may kaugnayan kasi yan mga bata sa ating pag-aaralan ngayon. Ang ating paksa ay ang panalangin dinirinig ng Diyos. Santiago 5:16 at Pedro 3:12. Napakaganda niyan mga kapatid, na tayo ay ang ating panalangin ay tiringin ng Diyos. Pag nananalangin tayo, napakaganda no, na mag-request ka ng isang bagay galing sa Diyos, ay titingin niya. Yan ang pag-aaralan natin mga kapatid. Paano ba tayo mananalangin? Anong mga paraan paano tayo mananalangin? Tapos, paano pakikinggan ng Diyos ang ating panalangin? Habang mga bata tayo, marami tayong mga request sa Diyos natin ay kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Maaring nandun sila sa abroad. Pwede natin silang ipanalangin na kahit papaano, sa isang araw, 2 araw, 1 buwan, ay makasama natin sila. Maaring pwede natin ipanalangin yun. At ang Diyos ay makapangyarihan upang tayo ay pakinggan. Paano kaya tayo pakikinggan ng Diyos? Yun po mga kapatid ang ating pag-aaralan. Paano tayo pakikinggan ng Diyos? Kasi sabi sa Biblia, sa Santiago 5:16, ay pinakikinggan ng Diyos o may panalangin dinirinig ng Diyos. Yun po ang ating paniniwala at yun ay nakasulat sa ating mga banal na kasulatan. Basahin natin sa Santiago 5:16. Ito po ang sikreto mga kapatid para tayo ay pakinggan ng ating Diyos. Magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng malingas na panalangin ng taong nakit. Ito po mga kapatid ang ating sikreto paano tayo magiging pakikinggan ng Diyos ang ating panalangin. Tayo ay magpapahayagan ng isa't isa ng ating mga kasalanan, tapos ipapanalangin natin ang iba na sa ating kahit hindi natin sila karelihiyon, papanalangin natin. Wari naaway tayo, ipapanalangin natin. O kung ang kapatid mo din ay nagkulang, nag-away kayo, ipapanalangin mo din siya. Ipapahayag mo yung kasalanan at maningas, mga kapatid, lagi kayong nanalangin. Ngayon, aalamin natin mga kapatid, ano po ang pagkakasunod-sunod ng pananalangin? Ano yung step by step natin sa pananalangin? Sige, tayo sa ating unang bilang. Magpapakita kami mga kapatid ng mga larawan na isusulat ninyo or pwede nyo sa chatboard mga kapatid isulat o i-chat sa inyong notebook o
yung pinakauna ninyong maiisip na gawin kapag kayo ay napalagay sa isang sitwasyon, mga kapatid, tulad ng aming ipapakita sa larawan. Ano yung una nyong step? Kung meron kayong makikita ngayong larawan, ano yung una nyong gagawin? Pag kayo ay nasa isang lugar na sitwasyon, ay isusulat nyo dun sa ating chatboard kung ano po ang unang-unang gagawin. Titingnan ko kung ano yung mga gagawin ng bawat isang KNC. Sana lahat po ng mga KNC ay mag-participate dito sa ating gawain. Kaya ang gagawin ng mga KNC kapag sila ay nandun sa mga sitwasyon na ipapakita natin ngayon sa ating lahat. Sige, magpapakita kami, mga kapatid. Ready na ba kayo para magsagot? At sige, taas ang kamay. Naka-thumbs up. Kung ready na ako, nandito ako nila. Sige, lahat ay dahil ready na kayo. Sige, start na tayo. Ipakita ng larawan. Participate kayo lahat, ha? Sige. Yan, yun ang ating number 1 picture. Puro lumilindol yan, mga kapatid. Bagay na yan. Kaya, tago siya sa ilalim ng mesa. Ano kaya ang gagawin niyo, mga kapatid, kung kayo ay nasa ganyang sitwasyon? Chat kayo. Hintayin ko yung inyong mga sagot, mga bata, para mapasa ni Brad. Sabi ni Project, mananalangin daw. Project. Sabi naman ni si Daniel, sabi niya mananalangin din. O meron pa bang iba na pag kayo ay nasa sitwasyon, yun, mananalangin daw sila. Very good, mga bata. Sige. Next situation naman tayo. Situation. Yung number 2, o gabi na yan. Nasa lugar kayo ng gabi na, ano kaya ang gagawin nyo pag gabi na? Pag umabi na, ano yung mga gagawin nyo? Dilim na. Ano pang ginagawa nyo pag umagabi na? Or di kaya matutulog na kayo? Ay mananalangin daw, sabi ni si Charles Alapan, Brad Berna, pray bago matulog, sabi ni Brad Andrew. Daniel, mananalangin. Lilian, mananalangin din bago matulog. Si Kaela, mananalangin din. Brad Elizar, mananalangin bago matulog. Very good, mga bata. Kung ginagawa niyo yan, napakahalaga niyan sa pananalangin bago tayo matulog. Si Malagasang, si Angelo, si Angel, si Mayweather, mananalangin po bago matulog. Good. Sige, third situation naman tayo. Yan natin kung yan. Pag may sakit kayo, mga bata, ano ang mga ginagawa niyo? Pag may sakit kayo. Dalas kasi sa mga bata, pagka nag-aaral tayo, ay nagiging problema natin ang magkakasakit. Kaya, ano kaya ang gagawin mo pagka nagkakasakit ka? Kunting ulan lang, nakakasakit. Ano kaya? Project. Kaya ang mga mananalangin po para mawala yung, sabi ni Sis Micaela, para mawala po yung sakit, para gumaling. Sabi ni Sis Jean Ribs sa San Jose, mananalangin din, kasabay ng panalangin ni Brad Percival, panalangin, magpagaling din.
Yun po. Okay, halos lahat makapagsagot na ng kanilang mananalangin. Mananalangin daw sa pagka nagkakasakit. Sige, ano pa? Meron pa tayong next. Yan. Yan, pag malapit ng exam, mga kapatid, ano yung gagawin natin? Exam dyan eh. Parang hindi tayo nakapag-prepare, parang nagkasakit din tayo. Marami tayong absent ng nakakaraang school days. Eh, biglang nag-assign ang teacher niyo na mag-exam na 2 days na lang para mag-aral ka. Anong gagawin niyo, mga kapatid? Mananalangin, mag-aaral. Ayan. Sabi ni sa malagasang ni Francine, manalangin po para magabayan paggawa. Ayan. Ano pa? Mananalangin. Sabi ni Brad Daniel, salamat po sa Diyos, na bata at halos lahat nakita ko yung mga sagot ay ang una niyong bilang isang Kristiyano ay ang pananalangin. Maganda po yun, mga kapatid, dahil ang isa nating inaasahan palagi kung tayo ay ang mga Kristiyano, ang Diyos, tayo ay palaging umaasa palagi sa Kanya, lalo na sa ating pang-araw-araw na buhay. Sige. Paano ba kayo, mga kapatid, na marunong ba kayong manalangin, mga bata? Paano ba kayo mananalangin? Nananalangin ba kayo? Sino ang nananalangin? Kaya, mag-share nga ang bawat isa. Sino? Taas ang kamay dun sa mga gustong mag-share. Dun sa mga, yan. Sis, pakilala kayo. Hello po, Brad. Ako po si Bella, tapos siya po si Bea. Bella, saka si sis. Sige nga, paano, nananalangin ba kayo, sis? Opo. So, sa isang araw, kailan kayo mananalangin? Ano po, Brad? Sa isang araw po, ilan kayo nananalangin? Ilang beses? Dalawa. Mga 3 po. 3. So, sige nga, sabihin mo kung ano yun. Ano pinananalangin mo? Pagkagising, bago kumain, tsaka po bago matulog. Bago matulog, pagkain. Yun. Salamat sa Diyos. Sis Bella. Sis, parehas din ba kayo ni sis? Opo. Bali, nagsasabay kayo minsan pagka sa pagkain, pagka patutulog na, nanalangin din kayo. Opo, maganda po yan, mga kapatid, sa ating pananalangin. Dapat nananalangin tayo palagi para tayo ay gabayan ng ating mga ginagawa. Sa umaga, pagka-gising natin, ay nananalangin tayo bago tayo gumawa ng anumang bagay. Tapos, sa pagkakain natin, tapos paggabi, pagka nagpapahinga na tayo, ay humingi tayo ng proteksyon na tayo ingatan. Salamat, sis Bella, sa iyong pag-share. Bella pala, nanalangin siya 3 beses. Sino pa kaya ang makakapag-share? Sino pa ang mga nananalangin isang araw? Taas ang kamay dun sa mga gustong mag-share. Hello, sis. Kilala kasi sa ating mga kapwa KNC. Ako po si Shiji, Tagalog po ng Lakaan. Nakakailang beses po kayo, sis, manalangin, sis? Sa isang araw.
blessings po. Pag may dumadating po na blessing mula sa Diyos, bago po matulog, bago po kumain, tapos pagkagising din po. Yun, sis, marami pala si sis. Nananalangin pala siya. So, sa bawat pagkakataon na siya ay tumatanggap ng mga blessings, nananalangin din siya. At siguro may mga request ka din ba na nanalangin ka ba din sa Diyos? Na nag-request ka na iban dun sa mga blessings na tatanggap mo? Ano po? May mga ibang hinihiling ka pa pagka nakakatanggap ka ng blessings? Nananalangin ka din ba? Opo. Mga hinihiling mo sa Diyos. Maganda po yan. Salamat sis ha, sa pag-share mo sa ating mga kapwa kings. Si sis pala, yung kanyang ginagawa, pati sa blessings na natatanggap niya, yung kanyang request sa Diyos, ay pinapanalangin niya, nagpapasalamat sa Diyos. Po mga kapatid, salamat po sa Diyos. Alam mo ba mga kapatid, bakit kailangan natin matutunan ang salita ng Diyos, mga bata? At yung ating pananalangin, bakit kaya? Ano kaya ang katwiran nun, mga kapatid? Meron ba tayong panalangin na dininig na ng Diyos? Sige nga, hanap ako dun sa mga KNC na hiniling nila sa Diyos tapos pinakinggan sila. Sige nga, meron ba sa inyo na KNC na nanalangin na kahit sa murang edad ninyo, mga kapatid, ay nagtitiwala na kayo na nananalangin na kayo sa Diyos at pikinggan talaga ng Diyos yung inyong mga kahilingan. Sino kaya ang makapag-share dun sa mga na panalangin nila na dininig ng Diyos? Sino pa? Yung ibang mga KNC na makapag-share, meron na ba sa inyo dininig ng Diyos ang kanilang panalangin? Pare, meron kayong gusto nyong tumaas ang marka nyo sa school. Sabi mo, magsisikap po ako Panginoon para po ay hindi po ako mapag-iwanan ng aking mga klase at makaiwas po ako sa pangungopia sa aking mga kaklase. Tulungan mo lamang po ako. Sige nga sis, ikaw po, mayroon ka na bang na-experience na galing sa Diyos na nanalangin ka sa Diyos, pinakinggan ng Diyos yung iyong panalangin? Dati po nung nilagnat po ako tsaka po sinip po, nanalangin po ako tapos po bigla pong nawala. Ano yung dininig ng Diyos sa iyo? Yung sakit ko po. Ay, yung sakit mo, pinagaling ka, ibig sabihin. No? Yun, pinapakinggan kasi ng Diyos ang magdidik. May alam ka ba sis, bakit kaya pinakinggan ng Diyos ang kahilingan mo? Bakit kaya pinakinggan ng Diyos ang kahilingan? Bakit kaya pinapakinggan ng Diyos ang kahilingan ng isang tao? Palagay mo sa iyo sis, bakit kaya pinakinggan ng Diyos ang kahilingan mo? Minamahal po tayo ng Panginoon tsaka po pinapatawad po tayo. Doon, salamat sa Diyos. Dahil unang-una, mahal tayo ng Diyos. Pinagpapala niya ang mga maliliit na bata. Salamat sa Diyos, sis. At napakuha na naman tayo ng pag-share mo. Kaya pala si sis, ang paniwala ni sis, kaya pinapakinggan siya ng Diyos. Dahil maunang-una, mahal tayo ng Diyos. At siya ang una nating ninalapitan. Binibigyan niya tayo ng konsiderasyon na tayo ay pakinggan ng Diyos. Alam niyo ba mga kapatid kung bakit kaya pinakikinggan ng Diyos ang taong nananalangin? Meron yan katwiran sa Biblia. Basahin natin mga kapatid sa banal na kasulatan sa Pedro. Diyan sa Pedro natin yung ating Biblia. Ito po mga kapatid ang
ang katwiran sa Biblia kung bakit nakikinggan ng Diyos ang mga tao, ang mga bata, pag sila ay humihiling sa Diyos. Ito po ang katwiran. Sa unang Pedro 3:12, basahin ko po. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang pakinig ay nasa kanilang daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon laban sa mga nagsisigawa ng masama. Yan po ang katwiran galing sa banal na kasulatan. Kaya pala pinapakinggan ng Diyos ang tao na matuwid na nananalangin. Kasi ang mata ng Diyos nasa matuwid at ang kanyang mga pakinig ay nasa kanilang mga daing. Yun po mga kapatid. Ngunit ang mukha ng Panginoon laban sa mga nagsisigawa ng masama. Kaya mga kapatid, hindi pakikinggan ng Diyos ang masama. Kahit siya pa ay tumaing at dumalangin. Ayon sa ating nabasang katwiran, kahit ano pang gawin natin, hindi tayo pakikinggan. Pero kung tayo ay matuwid, sabi sa Biblia, ang mata ng Panginoon nasa matuwid at ang kanyang pakinig ay nasa kanilang daing. Yun po mga kapatid. Ngayon alam nyo na mga kapatid kung bakit pinakikinggan ng Diyos ang mga bata, ang mga tao sa kanilang daing. Sige nga, makukuha nyo, makapag-share ba kayo? May natutunan na ba kayo mga kapatid sa ating verse? Okay. Sino ang taas ng kamay doon sa mga kapag-share? Bakit pinapakinggan ng Diyos ang mga tao pag sila ay dumadalangin? Sige nga, hello. Sige, Brad Jeff, ano ang natutunan mo ngayon? Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing po, Brad. Ano ang natutunan mo, bro? Yan, sa talata na yan, may isi-share mo ba? Didinig po ng Panginoon ang mga daing ng mga matuwid po, Brad. Salamat sa Diyos. So si Sis na nanalangin kanina, dininig siya dahil siya ay matuwid. So makukonsider natin si Sis na sa langkaan na siya ay matuwid dahil pinakinggan siya ng Diyos. Salamat sa Diyos dahil pinagpapala ng Diyos ang maliliit na bata. Kaya mga kapatid ng mga bata, salamat Brad Jeff. Salamat po sa Tayo ay Diyos. magiging matuwid sa Diyos. Tayo pakikinggan niya. At yung mata ng Panginoon ay nasa atin sa mga matuwid. At ang kanyang pakinig ay nasa ating mga daing. Napakaganda nun mga bata. Ayaw niyo ba nun? Laging may tumitingin sa atin, nagsisecure sa atin, sa ating ikapapahamak. Tinitingnan niya tayo sa ating mga daing. Napakinggan tayo. Diba? Sige po mga kapatid. Alamin natin ngayon yung bawat verse na paano ba tayo magiging matuwid pabata. Pa, si sabi kanya kanina, hindi niya malaman kung paano, ang naalam lang niya, mahal tayo ng Diyos. Bakit tayo pinapakinggan ang kanyang, o ikrinant ng Diyos ang kanyang panalangin. Pero sa atin, sa banal na kasulatan, natutunan natin ang pinapakinggan lang talaga ng Diyos, yung mga matuwid eh. Ang kanyang pakinig nasa kanilang daing. So nalaman natin yun. Ngayon, alamin naman natin mga bata, paano tayo magiging matuwid? Paano tayo magiging matuwid mga bata? Para pakinggan tayo ng Diyos, ang mata ng Diyos nasa atin, lagi tayong binibignan para hindi tayo mapahamak. Nga, basahin natin sa banal na kasulatan para tayo ay maging matuwid. Ito po ang sikreto mga kapatid para tayo ay magkaroon ng budhi na
walang kapaslangan sa Diyos, mga bata. Ito po ang sikreto sa banal na kasulatan sa Santiago 5:16. Ganito po ang nakasulat. Magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Yun po mga kapatid, para magkaroon tayo ng walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. Ang ating ipapahayag natin sa Diyos, ang ating mga kasalanan, ipapanalangin natin ang iba. Kung sila man ay nagkasala, ipanalangin pa natin mga kapatid. Sana yung mga umawi sa akin, Panginoon, ay ma-realize niya na mali yung ginagawa niya sa akin. Sana po maintindihan niya yun. Tapos, ipahayag mo naman, Panginoon, ingatan po ako na huwag po akong magaganti laban sa masama. Tapos yung ating palaging pagiging mapanalanginin ng isang mataong matuwid, malaki ang nagagawa niyan mga kapatid. Kapag hindi tayo gaganti, mananalangin tayo, ay gagaling tayo mga kapatid sa ating pananalangin. Diba? Sasamahan tayo ng Diyos. Ano ba ang ibig sabihin ng maningas mga kapatid? Sa pananalangin ng isang taong matuwid. Sige nga. Ano bang ibig sabihin ng kahulugan ng salitang maningas? Anyone sa inyo kung sino ang may alam dun sa maningas? Maningas na panalangin ng matuwid. Malaki ang nagagawa ng tao na matuwid na maningas na panalangin. Ano kaya ang maningas? Ang ibig sabihin niya? English, fervent prayer. English. Sige, Sis Bea. Sis Bea ba yan? Bea po. Sige po. Ano yung ibig sabihin ng maningas na panalangin ng isang taong matuwid? Parang palagi po. Yun, palagi. Tama. Palagi, ano pa? Meron pa bang idadagdag? Palagi. Wala na. So, pag mananalangin tayo, dapat, ilang beses dapat? 3, di ba? Palagi. Awit ni Kuya, di ba? Meron tayong araw at gabi, di ba? Araw, gabi, di ba? Palagi po. Alam niyo ba yon? Sino bang marunong kumanta doon? Ikaw, Sis Bella, kaya mo bang i-share yung araw at gabi kay Kuya Daniel Lason? Kaya. Yung araw gabi? Hindi po. Tayo, manalangin. Di ba? Sino ba? Marunong ka ba, Sis Bella? Mawit noon? Marunong po pero hindi ko po alam yung lyrics. Hindi mo pa nakukuha yung lyrics. Sige, mamaya, siguro pag gagawa na tayo ng activity, i-play natin yan araw at gabi. Kasi hindi natin i-play yan sa pagkakataon. Po, araw at gabi tayo, 2 beses tayo mananalangin sa araw, sa gabi. Pag tayo ay gagawa, tapos na ating paggawa. Yun, malaki ang nagagawa ng isang taong matuwid. Mga kapatid, tatandaan niyo mga kapatid, yung walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao, yung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan at ipapanalangin natin dito sa mga umaaway sa atin, panalangin natin sila. Sana ang Panginoon ay mabuksan ng kanilang puso, isipan, na wala tayong masamang ginagawa sa kanila. Yun po mga kapatid ang pinapakinggan ng Diyos para tayo ay maging matuwid. So, yun po ang ating natutunan. Matatandaan nyo ba mga kapatid kung paano maging matuwid?
Matututunan niyo ba, maisasabuhay niyo na ba ngayon na paano tayo magiging matuwid? Sige nga, mag-share nga, lahat nakapakinig, lahat natutunan, at nakuha nila yung pinag-aaralan natin ngayon. Sige nga, anyone na dance kayo, napakahalaga kasi nito mga kapatid, kasi kasama nito ang blessing ng Diyos. Tiring din ng Diyos ang panalangin ng isang taong matuwid. Ayaw niyo ba nun mga kapatid, pakikinggan ng Diyos? Maraming ibibigay sa atin ng Diyos. Gusto niyo bang pakinggan? Ito ang ating gagawin. Yung Santiago 5:16. Wala tayong kapaslangan sa Diyos at sa mga tao pag tayo nananalangin. Wala tayong laban sa mga tao. Ang ating lang ay magkaisa sa kapayapaan at pag-ibig ng mga tao. Yun po. Alam mo ba mga kapatid, sa Biblia, meron katwiran sa Biblia, pati hari, meron pala din siyang mga request sa Diyos, may panalangin din siya sa Diyos. Pakita ko sa inyo mga bata, kahit hari ka, meron ka pa rin panalangin meron ka pa rin request sa Diyos Sa unang hari, 3:9 hanggang 14. No, basahin natin mga kapatid ang panalangin o hiling ng isang hari. Bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso upang humatol sa iyong bayan, upang aking makilala ang mabuti at ang masama, sapagkat sino ang makakahatol dito sa iyong malaking bayan? At ang pangungusap ay nakalugod sa Panginoon, na hiningi ni Solomon ang mga bagay na ito. 11. At sinabi ng Diyos sa kanya, sapagkat iyong hiningi ang mga bagay na ito at hindi mo hiningi sa iyo ang mahabang buhay o hiningi man sa iyo ang mga kayamanan o hiningi mo man ang buhay ng iyong mga kaaway, kundi hiningi mo sa iyo ang katalinuhan upang kumilala ng kahatulan. Jose, narito, aking ginawa ayon sa iyong salita. Narito, aking binigyan ka ng isang pantas at matalinong puso na anupat walang naging gaya mo na una sa iyo o babangon mang sinuman pagkamatay mo. At akin namang ibinigay sa iyo ang hindi mo hinihingi, ang kayamanan at gayon din ang karangalan na anupat walang magiging gaya mo sa mga hari, sa lahat ng iyong mga kaarawan. 14. At kung ikaw ay lalakad sa aking mga daan upang ingatan ang aking mga palatuntunan at ang aking mga utos gaya ng inilakad ng iyong amang si David, ay aking niyang palalaunin ang iyong mga kaarawan. Yun po mga kapatid, napakaganda ng panalangin. Ikinalugod ng Diyos. Pero mo mga kapatid, hari na yan, nananalangin pa. May request pa rin siya sa Diyos. Ganun ka makapangyarihan ng Diyos, mga bata. Yung hindi niya hinihingi, humingi lang siya ng matalinong puso. Sumunod ang mga bagay na yung kayamanan, yung buhay, palalaunin ng Diyos ang kanyang buhay. So, mga kapatid, napakaganda, no? Ng iginagrant ng Diyos, hindi natin masusuklian ang kanyang kabutihan. Palaunin ng buhay mo sa ibabaw ng lupa. Diba? Ang hinihiling lang naman ng hari, sabi niya, mabuting matalinong puso lang upang makaalam ng mabuti at masama.
ay sumunod yung kayamanan, yung karangalan, yung buhay, palalaunin. Yun po ang kahalagahan ng pananalangin, mga kapatid. Kaya huwag tayong tumigil araw at gabi ng ating pananalangin. Sige, tuloy na tayo sa ating activity. Na tayo sa ating activity. Gumawa tayo ng acrostic poem. Ang art materials na ating gagamitin ay bond paper or colored paper at pencil or marker. Step 1. Gamit ang marker, isulat ang salitang panalangin. Step 2. Sumulat ng tula. Gamitin ang mga titik sa salitang panalangin upang masimulan ang acrostic poem. Halimbawa, palaging pagdaing, aming natatakbuhan, nangangamba't nababagabag man, aking pusong sadyang marupok, lingap mo'y di nagkukulang, agam-agam nawawala, napapawi ang lumbay, ginagamot pati aming kasalanan, isang daing lamang sa iyo, O Diyos, napapanatag na akong lubos. Step 3. Maaaring lagyan ng design gamit ang iyong mga pangkulay ang iyong gawa. Maaari ding gumamit ng mga digital media tools tulad ng Canva, Snappa, Crello at iba pa. Step 4. Ipakita at basahin sa klase ang iyong gawa. Yun po mga kapatid, yung ating activity ay maganda na po kayo mga kapatid. At siguro kahit dalawang awit lang ng ating araw at gabi, yung ating play mamaya. Sana makatapos na kayo. At i-replay natin mga kapatid yung activity natin ngayon. I-replay natin. Tapos dalawang awit para matapos nyo yung inyong activity. Sige, salamat sa Diyos mga bata. Gumawa tayo ng acrostic poem. Ang art materials na ating gagamitin ay bond paper or colored paper at pencil or marker. Step 1. Gamit ang marker, isulat ang salitang panalangin. Step 2. Sumulat ng tula. Gamitin ang mga titik sa salitang panalangin upang masimulan ang acrostic poem. Halimbawa, palaging pagdaing, aming natatakbuhan, nangangamba't nababagabag man, aking pusong sadyang marupok, lingap mo'y di nagkukulang, agam-agam nawawala, napapawi ang lumbay, ginagamot pati aming kasalanan, isang daing lamang sa iyo, O Diyos, napapanatag na akong lubos. Step 3.
Maaaring lagyan ng design gamit ang iyong mga pangkulay ang iyong gawa. Maaari ding gumamit ng mga digital media tools tulad ng Canva, Snappa, Trello at iba pa. Step 4. Ipakita at basahin sa klase ang iyong gawa. Pagkabalis ay di magdadagdag. Buhay na hiram, siya ang may hawak. Pagtibayin ng tiwala sa amang liyag. Sa kanyang pangako, siya'y laging tapat. Tayo'y higit kaysa ibon sa langit. Pag-ibig niya sa atin ay di malilim. Huwag mag-alilangan na laging lumapit. Ating pagtatpuin ang tuhod at sahig. Araw, gabi
KNC. Bago tayo dumako dun sa ating activity, mga kapatid, pag-present ninyo inyong mga activity, ay pakinggan nyo muna mga kapatid yung ating generalization ngayong araw. Palagi nating tandaan na nakikinig ang Diyos sa panalangin ng mga matuwid. Sikapin natin sa tuwina na makasunod sa katwirang ating natutunan upang ang ating panalangin ay parating dinggin ng Panginoon. Lagi nating tandaan ang turo ng kapatid na Eli at kapatid na Daniel sa atin na tayo ay magsanay ng isang prayerful life o mapagpanalangin buhay. Walang mabigat na problema o pagsubok tayong mararanasan kung tayo ay sasamahan ng Diyos. Walang mabigat na suliranin kung tayo ay mananatili sa pagdaing sa ating Diyos na siyang makagagawa ng higit na mabuti kaysa ating naiisip. Narito naman po mga bata ang ating mga tatandaan sa ating assignment. I-post ang nagawang acrostic poem sa social media gamit ang hashtags na Live a Prayerful Life, #GodlySense, at #KNC Online Bible Class. Huwag kalimutang itag ang kapwa KNC at ang inyong KNC servants. Huwag din kalimutang ihanda ang Biblia, notebook, ballpen at ang inyong haing isinimpan. Hindi po mga bata, baka pwede na kayong mag-present ng inyong mga activity. Sino na po ang tapos? Pwede na nang i-present ng inyong mga nagawang activity. Sige. This is Kimberly. Tapos taas ng kamay. Try pakita ninyo mga kapatid yung inyong mga nagawang activity sa ating acrostic poem. Sige nga sis, basahin mo yung inyong nagawang activity para pakinggan ang ating mga kapwa KNC ang Brad. yung ginawang acrostic poem. Brad. Kasan mo ng boses mo sis para madinig ka. Ito po, Brad. Sige. Basahin mo sis. Yung naisulat mo sa acrostic poem. Magpapasalamat po. Umawit po ng... Ano, mababasa mo sis? Walang audio. Hello po. Opo, dinig na. Sige sis, lakasan mo, lapit ka sa mic para madinig po. Tapos basahin mo yung mga ginawa mo sa acrostic poem para madinig ng ating mga kapwa KNC. Salamat po. Okay. Magpapasalamat po. Walang audio sis, di nadidinig. Magpapasalamat po. Lakasan mo sis yung Hello po, Brad. Hello po, Brad. Hello po, Brad. Ano sis? Ano sis? Hello po. Dinig na? Hello po. Opo, dinig sis. Sige po. Sige, tuloy niyo po yung audio po. Basahin mo na po sis yung Nagpapasalamat po. activity. Umawit po. Nabibigo. Walang audio sis. Hindi namin Hello po. okay, mamaya picture na lang tayo sis. Kita mo yung audio. Tapos
Pakita mo yung activity mo, then picture tayo. Sige. 1, 2, 3. Yun. Sige, salamat sa Diyos. Iba naman, yung isa pa, ano pa bang tapos na para makapag-share kayo kahit isang isa na lang. Kasi malapit na yung oras natin. Tapang nakakapag-share. Yan. Sige, open mo. Open mo na yung mic. Hello po! Now, sis, dinig po. Dinig po. Ito po si Jenrev, tsaka si Mr. Ray. Ayan na, Ano, Ray sis? po. Sige, mag-share na kayo. Basahin nyo yung inyong... Panginoon namin, awa mo'y nararamdaman. Kung kulang man, alam naming nagigingit. Lahat naming hiling. Araw-gabi, tayo'y manalangin ng ating makausap ang Diyos na mahabagin. Gaya nga ng sabi, tayo'y higit kaysa ibon sa langit, na puno ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Salamat po sa Diyos. Diyos. So, mga kapatid, share ng magkapatid na si Jessery at saka si Jenrev. Kanilang acrostic poem. Hello. Diyos. Picture, isa na lang. 1, 2, 3. Okay, salamat sa Diyos, mga Salamat po kapatid. sa Diyos. Salamat. Kunti na lang kasi ang oras natin, mga bata, kaya naanyayahan ko na kayo na gawin nyo na lang assignment yan, mga bata, at tayo ay dadako na sa ating pananalangin. Ako ay kayo sa ating. Salamat po sa Diyos. Mga bata, talaga na po tayo at tayo ay mananalangin. Manamin na nasa mga langit, makapangyarihan Diyos sa lahat. Salamat po, Ama, sa mga karunungan patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Salamat sa pagtuturo mo ang iyong mga salita upang kami maging dapat sa iyo at makapagpatuloy kami sa aming mga tungkulin. Salamat, Ama, sa pananalangin na walang kapaslangan sa mga tao sa Diyos. Natili sana sa amin, Ama, ang buhay na malinis sa iyo. Lagi kaming maasa, Ama, nagtitiwala. Ikaw po ang makapangyarihan sa lahat, magagabay sa amin. Hanggang sa mga dako, pagkakaloob mo sa amin. Sa iyo, ang lahat ng karangalan at ang kapurihan, magpakailan pa man. Amen. Sa Diyos amang nadakilan at sa anak ay ang karangalan at sa Espiritu Banal, luwalhati kailanman. At ngayon, tanggapin natin ang makapangyarihang bendisyon ng ating Diyos Ama, biyaya at pagpapagaling ng ating Panginoong Kristo, at ang pagkilapit ng banal na Espiritu ang sumating lahat, lalong-lalo na sa ating mga anak, magpakailan pa man. Amen. Sige po, mga kapatid. Tayo po ay mag-practice na ng ating ihahandog sa ating pagpapasalamat.
ng iyong tinig, naging nananabik. Tinig ng bituiran na aming inibig. Kahit anong mangyari ay di pagpapalik ang pag-ibig na aming nakamit. Katang kaligayahan ay ika'y paglingkuran hanggang doon sa magpakailanman. Purihin, purihin ang Diyos sa maawain. Pag-ibig niyang walang hanggan sa atin ay inilaan. Salamat, salamat sa iyong mga pagliligtas. Ang iyong kagandahang loob ay hindi masasayod. O Ama, dakila ka. Salamat at ika'y nakilala. Sa tuwing naririnig ang iyong katuwiran, malakas itong kalooban. Bibigay ng pag-asa pag nanghihina. Bigat nitong damdamin agad nawawala. Kahit anong mangyari ay di pagpapalit ang pag-ibig na aming nakamit. Katang kaligayahan ay ika'y paglingkuran hanggang doon sa magpakailanman. Purihin, purihin ang Diyos ang maawain. Pag-ibig niyang walang hanggan sa atin ay inilaan. Salamat, salamat sa iyong mga pagliligtas. Ang iyong kagandahang loob ay hindi masasayod. O Ama, dakila ka. Salamat at ika'y nakilala. Purihin, purihin ang Diyos ang maawain. Pag-ibig niyang walang hanggan sa atin ay inilaan. Salamat, salamat sa iyong mga pagliligtas. Ang iyong kagandahang loob ay hindi masasayod. O Ama, dakila ka. Salamat at ika'y nakilala. Salamat at ika'y nakilala. Salamat po sa Diyos, mga bata. Salamat po sa Diyos. Picture na lang mga bata. Open na kayo ng mga bata. Sa picture na lang. Salamat po sa Diyos. 1, 2, 3. Yun. Salamat Diyos. Sige po mga bata. Susunod naman yung ating junior para sa ating kapitol. Salamat sa Diyos. Clap your hands, spin around, jump up high. Okay, clap your hands, sit down, stand up. 1,
Goodbye, goodbye, see you again. Goodbye, goodbye, see you, my friends. Goodbye, goodbye, I had fun today. I had fun today. Stomp your feet, shake your body, stand still. Okay. Stomp your feet, turn left, turn right. 1, 2, 3, 4. Goodbye, goodbye, see you again. Goodbye, goodbye, see you, my friends. Goodbye, goodbye, I had fun today.